Latest update sa Manila Bay, February 21, 2021, araw po ng linggo. Mga islang buhangin sa Manila Bay biglang nawawala. Bakit kaya biglang nawawala? Hindi kaya masayang ang pera ng ating gobyerno? Iyan po ang ating pag-usapan sa ating video sa umagang ito. Kumusta mga Lodi? Welcome sa ating YouTube channel, Basbox TV. Kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Tara na! Good morning mga Lodi. Nandito na po tayo ngayon sa Manila Bay upang magpagbigay sa inyo ng mga latest update patungkol dito sa Manila Bay sa mga bagong kaganapan na ginawa ng ating gobyerno sa loob ng 24 oras. Ayan, salamat po mga Lodi sa pagtambay sa ating YouTube channel, Basbox TV. Kung ikaw ay hindi pa nagpag-subscribe, subscribe na at i-click na rin ang notification bell. Nandito po tayo ngayon mga Lodi sa Manila Bay, dito banda sa US Embassy, na kung saan ay dito po natin makikita ang maraming mga dolomite sand. Ayan mga Lodi, inyong makikita ang mga puting white sand na yun ay tinatawag nating dolomite sand na galing po yan sa Cebu. At yan po ang ating unang-una na ipasisilip sa inyo sa ating video sa umagang ito. Nakikita nyo mga Lodi, ang bahaging iyon sa porsyon ay tila may mga tent ang nakalagay mga Lodi. Ang tent na yan, nasa ilalim yan ang mga dolomite sand. At yun po ang mga dump truck at mga equipments mga Lodi ang ginagamit nila para sa pag-transfer ng mga buhangin galing doon sa barge na yon at idinala nila dito sa bahaging ito. Ayan, marami pa po tayong ipapasisilip sa inyo mga Lodi patungkol dito sa kaganapan sa Manila Bay. Noong 2020, nasangkot sa kontrobersyal ang pagpaparehab dito sa Manila Bay ng ating gobyerno. Kasunod niyan, nangamba ang ating mga kababayan na hindi kaya masayang ang milyong-milyong halaga na ginastos ng ating gobyerno. Nung sa kasagsagan ng bagyo mga Lodi, ating nakikita dito na tila naglaho na ang mga dolomite sand na galing pa sa Cebu. At sa ngayon mga Lodi, iyan na po ang ating makikita. Marami ng limpak-limpak na mga dolomite sand ang ating nakikita at nakalatag na po sa bahaging ito. Ayan, iyong mapapansin mga Lodi, tila Boracay na ang mga bahaging ito sa Manila Bay. So kung inyong mapapansin mga Lodi ay wala pong katao-tao ang nasa loob dito dahil mahigit pong ipinagbabawal ng ating mga pulis. Sa kasalukuyan po mga Lodi, nandito po ang mga pulisya upang palalahanan ang ating mga kababayan. Iyan po ang ating makikita mga Lodi, ang mga equipment na yan, no? Merong mga dump truck, meron ding backhoe at meron ding mga barge pa yan mga Lodi. Ang ating ipapakita sa inyo mga Lodi kung paano nila minaiubra at minamadali ang pagpapaayos dito sa Manila Bay. Ayan mga Lodi, no, makikita natin sa bahaging ito po ang US Embassy. Ayan, na kung saan ating makikita mga Lodi sa araw ng linggo ay wala pa pong katao-tao. Ang barge na yan mga Lodi ay nagsilbi pong kargahan ng mga sand gravel na galing po sa iba't ibang lugar at dito po nila idinalada mga Lodi. Nakikita natin ang mga dalawang backhoe nasa loob po dyan. Ang barge na yan mga Lodi ay meron pong dalawang backhoe upang i-transfer po sa dump truck at hahakutin po sa iba't ibang bahagi dito sa Manila Bay ang mga gravel and sand na karga ng kargo mga Lodi. Noong nakaraang linggo mga Lodi ay ating pong ipinasilip sa inyo ang bahaging ito na kung saan ay ating napapansin mga Lodi ang pagdagsa ng mga ibon dito. At sa ngayon ay meron pong mga ibon mga Lodi pero hindi na gaano kadami sa mga oras na ito. Siguro mamayang hapon ay magsidatingan na po ang mga ibon bago po lulubog ang araw sa porsyong ito mga Lodi. So tila kapansin-pansin mga Lodi sa mga oras na ito ay wala pa pong nagtatrabaho sa porsyon na ito.
Ayon nga sa isa sa mga workers na ating nakausap kanina, siya po ay isang Bisaya, galing po siya sa Liti, ay wala po muna silang trabaho sa ngayon dahil araw po ng linggo. Sila po ay nagpapahinga sa mga araw na to, mga lodi. So kinakailangan po ng ating katawan, mga lodi, ang pag-relax muna bago tayo sasabak sa trabaho. Nandito na po tayo ngayon mga lodi sa sinasabi nating islang sumisibol dito sa Manila Bay. Tila ating nakikita nung nakaraang mga araw mga lodi ay parang bulubundukin ang bahaging ito dahil sa mga sand and gravel or yung tinatawag natin na white sand sa bahaging ito. Pero sa oras na ito mga lodi, kapansin-pansin tila naglaho na ang mga white sand sa bahaging ito. Saan kaya napupunta mga lodi? Ang sabi na nga ng iba, hindi kaya sayang ang ginastos ng ating gobyerno kasi ang white sand sa bahaging ito ay tila naglaho na. Iyan pong mga katanungan na yan mga lodi ay atin po siyang sasagutin maya-maya sa ating ibang. Ang sabi nga ng ibang ating mga kababayan mga lodi, bakit kaya biglang naglaho ang bahaging ito na marami itong mga white sand noong nakaraang mga araw? Hindi kaya naaanod sa malakas ng alon ng dagat? Para sa iyo mga lodi, saan kaya napunta? Bakit biglang naglaho ang white sand sa bahaging ito? Hindi kaya ito'y biglang nawawala dahil naaanod sa malakas na alon? Paki-comment po lodi sa ating comment section. Tila ang iba mga lodi ay nangamba talaga sa mga biglaang pagkawala ng mga white sand sa bahaging ito. Pero meron namang iba na hindi sila nangamba dahil alam nila kung saan napunta ang white sand sa bahaging ito. Take note po mga lodi, ang white sand na tinutukoy natin doon sa isla sa Manila Bay ay hindi po biglang naglaho mga lodi. Dito po dinadala ang white sand, ang gravel, para gagamitin po dito mga lodi sa pagkabit ng mga vegan tiles. Ayan, nakikita nyo mga lodi, ito po ang ebidensya na hindi biglang naglaho ang white sand. I-correct po natin mga lodi, hindi po yun white sand pala. Kagaya ng ating nabanggit, gravel pala mga lodi nawawala doon at dito po dinadala. Dito po dinadala at ginagamit mga lodi sa pagkabit po ng mga vegan tiles. Ayan, nakikita nyo po mga lodi ang ebidensya na kung saan sa oras na ito ay meron pong nagtatrabaho, gamit niya ang gravel na galing doon sa isla na ating binabanggit kanina. Ang ibang mga gravel po mga lodi na galing doon sa isla ng Manila Bay sa ating binabanggit kanila ay dito po nila ginagamit. Ayan, nakikita yung mga plywood na yan. Yan po ay lalagyan ng mga buhangin para ikabit po doon sa malaking hose mga lodi, at ang pagmatapos na yan, malagyan na yan ng buhangin, tila mabigat na ang object na yan at ikabit doon, at ang hose na yon ay ilagay na po yan doon sa may tubig doon sa dagat para hindi maanod sa lakas ng alon mga lodi. So alam na po natin mga lodi na hindi na sayang talaga ang pera ng ating gobyerno sa pagpapaayos nito tulad ng pangamba ng iba. So ang malaking hose na ito mga lodi, ito po yung palagi nating sinasabi sa inyo na yan po ang gagamitin at yan po ang gagawin na daanan ng mga tubig na galing po sa iba't ibang establishment dito particular sa Manila, upang ang tubig mga lodi, ang kanyang daloy ay didiretso doon sa laot mga lodi. Ayan. So ang bahaging ito mga lodi, ayan makikita natin, ayan po ang isa sa mga lalagyan ng mga gravel, ng mga buhangin mga lodi. So tulad ng sinasabi natin kanina na ang iba nating mga kababayan ay nangamba bakit biglang nawawala ang mga limpak-limpak na mga white sand at gravel doon sa Malaisla sa Manila Bay.
dyan po nila ilalagay mga lodi. So na-explain na po natin kanina kung para saan yan, ikakabit po yan doon. At ang iba pong mga gravel mga lodi ay ginagamit din po sa pagpapaayos sa mga drainage mga lodi, particular dito sa bahaging ito. Ayan, nakikita natin ang bahaging ito mga lodi. Ayan, no? Kitang-kita natin yan. So kapansin-pansin din mga lodi ang mga bigang tiles na unti-unti na pong naikabit lahat, no? Hanggang sa ngayon kahit araw ng linggo, ang mga taong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paggawa dito sa bahaging ito. Parang as soon as possible matapos na po ang bahaging ito, lalong-lalo na sa pagkabit ng mga vegan tiles, na kung saan ay ating makikita ang tauhang ng mga GDP Construction and Trading mga lodi ay mga masisipag po. Sila po ang mga tao na ayaw po umaayaw sa mga trabaho, particular dito sa pagpapaayos sa Manila Bay. Ayan, kita-kita natin mga lodi kung paano nila ginagawa ang paglalagay ng mga vegan tiles sa mga oras na ito. So hindi siya basta-basta mga lodi, tulad ng ating sinabi na very easy ang pagkabit ng mga vegan tiles. Pero sa mga kagaya nila ay parang simple lang mga lodi. At iyan pong mga taong yan mga lodi ay lalakbay po sila ngayon dito sa Manila Bay upang kanila pong masaksihan ang mga pagbabago dito sa oras na ito. Kung matapos na ang project na ito mga lodi, ay sigurado marami ding ating mga kababayan ang matutuwa. Hindi lamang ang ating mga kababayan, pati na rin ang ating mga kalapit na bansa, sa dumadayo na rin sila dito. Kahit na ay hindi pa tapos ang pagpaayos dito sa Manila Bay mga lodi, pero ating makikita at ating mapapansin ang paglabasan ng mga mamamayang Pilipino dito sa bahaging ito sa Manila Bay. So ayan, nakikita natin merong nag-jogging, meron ding nag-walking, at meron ding nagbibisikleta mga lodi sa araw ng linggo dito sa Manila Bay. So ayan, maraming salamat po sa ating mga supporters sa Busbox TV YouTube channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga lodi, at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Ayan, nakikita natin mga lodi ang taga MMDE na panay pulot ng mga basura, at yan palagi po nilang nimomonitor. At makikita din natin ang ating mga kapulisan mga lodi na nandito ngayon sa Manila Bay upang makapagbigay ng paalala sa ating mga kababayan sa pagsuot ng face mask at saka face shield at social distancing na rin mga lodi. Ayan, so hindi naman natin talaga mapipigilan mga lodi ang pagdagsa ng mga mamamayang Pilipino sa oras na ito dito sa Manila Bay. So ang gagawin na lang natin mga lodi ay susunod tayo sa health protocol, social distancing at pagsuot ng face shield at face mask. So tapos po tayo makauwi sa ating mga bahay mga lodi, huwag po nating kalimutan na maligo, maghugas ng ating kamay, maglagay ng alcohol. So ayan po, no? I hope mga lodi na sulit po ninyo ang ating latest update dito sa Manila Bay, February 21, 2021, araw po ng linggo. So yan po ang ating pasisilip mga lodi sa oras na ito dito sa ating YouTube channel Busbox TV. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at pag-nood dito sa ating video. Sana po kayo ay nasiyahan. Kung ikaw ay tatanungin mga lodi, ikaw ba ay isa sa mga sumusuporta sa pagpaayos dito sa Manila Bay? Kung ikaw ay isa sa mga suporta, ano ang iyong mai-contribute para dito? Ayan, mag-comment na po mga lodi, mag-comment na po sa ating comment section at atin po yang malalaman mga lodi, at sa susunod natin nga video ay magkakaroon po tayo ng mga panibagong latest update patungkol dito sa Manila Bay. Ayan, bago po tayo
tapos sa ating video mga Lodi. Mega love shoutout sa ating kaibigan sa Enfos TV, Sir Sunny Boy Ibarra na nandyan ngayon sa Sinakaban National High School, at ang ating mga kababayan dyan at ating mga tropa, si Tropang Mar, si Lintoy Marshall TV, si Daddy D, si Dilbert Vlogs. Mega love shoutout sa inyo. Kanina po mga Lodi kasama natin si Dilbert Vlogs doon sa UN. Kumukuha po siya, nagla-live po siya mga Lodi. At salamat po Dilbert Vlogs sa iyong pagtulong sa ating channel. Natandaan po natin mga Lodi nung tayo ay bago po na monetize, hindi pa natin alam kung paano mag-live. Mabuti nung noon tayo sa Manila Bay, nandoon po si Dilbert Vlog at tinuruan po tayo kung paano mag-live. Ayan, thank you no. Ayan po mga Lodi no, sa ating buhay, wag nating kalimutan na nandyan po ang ating Diyos. Handa po siyang tumulong sa atin sa lahat ng ating mga prayer and petition. Siya po ay palaging nakikinig sa atin mga Lodi. Huwag niyong kalimutan magdasal, manalig sa Kanya at hingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at mga advices, mga guidance. Palagi po siyang nakatutok sa atin mga Lodi 24/7. So maraming salamat po. Uulitin ko po sa inyong patambay dito sa ating channel Baspax TV. Thank you. May God bless us all. Goodbye. At yan po ang ating video ngayong araw. Don't forget to like, share, and follow at mag-iwan ng comments. Hanggang sa muli!